Isbaryo isang mutya ang pinaniniwalaang magbibigay ng yaman pero kapalit nito, buhay ang kabayaran. Kung sa harap mo ito mapunta, kaya mo ba talagang ipaglaban ang kaluluwa mo? O ikaw na ang susunod na lamunin ng sumpa? Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga sinasabing totoong karanasan ng mga tao sa probinsya. Lahat ng tauhan at pangyayari ay nilikha para magbigay ng kilabot at aral. Kung mayroon mang pagkakahalintulad sa totoong buhay, ito ay hindi sinasadya. Huwag mag-atubiling mag-ingat at maging mapanuri sa mga kwentong maririnig ninyo. Isang gabi ng Hulyo, bumuhos ang malakas na ulan sa maliit na baryo ng Sitio, Bagong Silang, isang baryong halos nakalimutan na ng panahon at ng syudad. Sa kabila ng katahimikan, may mga lumang bahay na yari sa kahoy at pawid na animoy sumisigaw ng lihim sa bawat haligi at bubong. Ang hangin ay malamig at tila may kasamang mga bulong na dala ng hangin na sumasayad sa bintana ng mga natutulog. Sa gitna ng dilim, bumagtas si Aling Felisa, isang matandang mangkukulam na kilala sa baryo, hindi lang dahil sa kanyang mga halamang gamot kundi dahil na rin sa mahiwagang mutya na iniingatan niya mula pa noong dalaga siya. Si Aling Felisa ay isang babaeng payat, baluktot ang likod, at palaging may dalang baston na yari sa matandang kahoy na sinasabing pinagpala ng espiritu ng kagubatan. Marami ang natatakot sa kanya, ngunit mas marami ang lumalapit kapag may malubhang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ordinaryong manggagamot. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob na ipinamamala sa piling-piling tao, ang mutya na nasa loob ng lumang kahon na nakalagay sa ilalim ng kanyang papag ang tunay na dahilan kung bakit pinupuntahan siya ng mga hindi kilalang tao kahit 10 oras ng gabi. Sinasabing ang mutya na ito ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan, kayamanang hindi nauubos, kagandahan na hindi kumukupas, at kapangyarihang kayang magpatigil ng ulan at bagyo kung gugustuhin ng may hawak. Walang sinuman sa baryo ang nakakita ng mutya maliban sa mga kaanak ni Aling Felisa na pawang nawala na rin sa piling niya. Ang mga sabi-sabi, ipinamana raw ito ng kanyang ina na isa ring kilalang mangkukulam sa kalapit na bayan noong panahon ng hapon. Kaya naman marami ang nagtatangka na agawin ito sa kanya, mga kalalakihang desperado sa yaman, mga kababaihang naiinggit sa taglay niyang lakas sa kabila ng katandaan, at mga albularyong nais makuha ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang mutya, ayon sa mga matatanda, ay may kapalit, bawat hiling ay binabayaran ng kapalaran at kaluluwa. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, narinig ni Aling Felisa ang mahihinang yabag sa labas ng kanyang barong-barong. Dahan-dahan siyang umupo mula sa kanyang banig, kinuha ang lamparang bigas, at pinakinggan ang tila pagkaluskos ng mga dahon at pagbundol ng putik sa kanyang bakuran. Hindi niya na kailangang sumilip sa bintana para malaman kung sino yon. Sa baryong iyon, alam na alam niya kung sino ang may gustong pumasok sa kanyang bakuran ng ganitong oras, ang mga taong sabik sa mutya na kahit ulan at baha ay hindi hadlang. Habang pinipigilan niyang manginig ang kanyang mga daliri, marahan niyang iniangat ang kahon na pinaglalagyan ng mutya. Maliit ito, kulay itim ang kahon, at yari sa kahoy ng punong sinasabing sagrado sa gitna ng gubat na malapit sa sapa. Hinaplos niya ang takip nito at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niyang baka panahon na para ilipat ito sa taong handang magdusa kapalit ng kapangyarihan. Ngunit sino? Sino sa kanila ang handang tumanggap ng sumpa na dala ng mutyang ito? Sa di kalayuan, may isang binatang nagtatago sa likod ng punong mangga, si Lando. Si Lando ay kilala sa baryo bilang matapang at walang kinatatakutan. Ulila na siya at nagsusumikap bilang tagaputol ng kahoy sa bundok. Ngunit mula pa noong bata pa siya, lagi niyang naririnig ang tungkol sa mutya ni Aling Felisa. Ayon sa mga lasing na tsismoso sa kanto, kaya raw yumaman ang sinumang may hawak nito. At para kay Lando na lumaki sa gutom at kahirapan, walang mas hihigit pa sa pagnanais na magkaroon ng kayamanan para mailigtas ang sarili sa habambuhay na paghihirap. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may malamig na kamay na dumadapo sa balikat niya tuwing naiisip niyang nakawin ang mutya mula sa matanda. Subalit ngayong gabi, buo na ang loob niya. Kahit mabasa ng ulan, kahit kagatin ng lamok, kahit makita siya ng mga multong sinasabing nagbabantay sa bakuran ni Aling Felisa, handa na siyang subukan ang kapalaran. Sa kabila ng inday ng bagyong dumadagundong sa bubong, unti-unti niyang nilabas ang itak na ginagamit niya sa bundok. Ibinulsa niya ang maliit na supot na pinagplanuhan niyang paglagyan ng mutya.
Luminga siya sa paligid, walang ibang tao, maliban sa aninong tila gumagalaw sa likod ng bakod ni Aling Felisa. Hindi niya alam kung tao yon, hayop o multo. Pero hindi na niya yon ininda. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay isang piraso ng kasalanan na unti-unti niyang tinatanggap. Sa loob ng barong-barong, marahang binuksan ni Aling Felisa ang kahon. Kumislap ang liwanag mula sa loob nito, na tila may sariling buhay at paghinga. Ang malamlam na liwanag na iyon ay nagbigay saysay sa mga anino sa sulok ng kanyang kubo, mga aninong walang mukha, mga multong dating nagbuwis ng buhay kapalit ng kabustuhang angkinin ang mutya. Napangiti siya, kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa gabing iyon. Ngunit isang bagay ang alam niya, hindi basta-basta ibinibigay ng mutya ang sarili nito nang walang hinihinging kapalit. At habang papalapit na ang mga yabag sa kanyang pintuan, bumigat ang hangin. Kumulog. Kidlat. Pumikit si Aling Felisa, pinisil ang mutya, at marahang bumulong ng isang orasyon na hindi pa naririnig kahit ng pinakamatatandang espiritista sa baryo. Sa labas, si Lando ay nakahawak na sa seradura ng pintuan, handa nang buksan ang pinto, tungo sa lihim na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman o magwawakas dito mismo sa gabing ito. Sa pagitan ng kulog at kidlat, naramdaman ni Lando ang malamig na ihip ng hangin na parang sumisipol mula sa loob ng kubo. Para bang may bumubulong sa kanya, pumapagitna sa ingay ng ulan at hampas ng hangin sa mga dahon. Napatigil siya sa paghawak sa seradura ng pinto, tila ba may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim ng bakuran. Ngunit pilit niyang inalis sa isip ang takot, isang hakbang na lang, at agawin na niya ang mutya na magpapalaya raw sa kanya sa gutom at paghihirap. Sa loob, pinikit ni Aling Felisa ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng hangin na parang may mga paang naglalakad sa ibabaw ng kanyang papag. Unti-unti niyang dinama ang init ng mutya sa palad niya, mainit ito, na para bang may buhay. Napansin niyang kumikislap-kislap ito na animoy pulso ng isang puso. Sumagi sa isip niya ang mga dating gabi kung kailan pinagtangkaan siyang looban. Lahat sila, nawala, naghihinalo raw na natagpuan sa sapa, o bigla na lang hindi na nakita. Wala siyang ginawa noon kundi buksan ang kahon at hayaang ang mutya ang magpasya kung sino ang dapat manatili. Sa ilalim ng kanyang papag, may mga palamuting yari sa mga pinatuyong dahon at buto. Ilan dito ay sinasabing mga anting-anting na magbabantay sa kanya sa oras ng panganib. Ngunit nitong mga huling gabi, ramdam niya na para bang humihina ang bisa ng mga ito. O baka gusto lang talaga ng mutya na magpalit na ng may-ari. Hindi na niya alam. Ang tanging alam niya, ang mutya ang nagpapalakas sa kanya. At kung mapunta ito sa maling tao, ang buong baryo ang magbabayad. Sa labas, humakbang si Lando palayo muna sa pintuan. Gusto niyang siguruhin kung may ibang tao sa paligid. Nilibot niya ang bakod at nakita niya ang bakas ng paa sa putikan, hindi lang isa kundi 3. Napatigil siya. May nauna pa sa kanya? O may kasabwat ba siyang hindi niya alam? Kumabog ang dibdib niya habang pinakikiramdaman ang paligid. Sa bawat kislap ng kidlat, sumasabay ang anino na gumagalaw sa gilid ng mga punong kahoy. Napakapit siya sa itak at marahang umatras pabalik sa bintana ng kubo. Dumungaw siya. Kita niya ang kislap ng liwanag mula sa loob, nagmumula sa mutya. Ngunit sa gilid ng bintana, may naaninag siyang isa pang tao, isang lalaki, balingkinitan ang katawan, basang-basa rin sa ulan, nakatayo at nakatitig kay Aling Felisa sa loob. Hindi niya kilala ang lalaking yon. Ngunit sa mga mata nitong nakatitig sa matanda, alam niyang hindi ito ordinaryong magnanakaw. May kakaibang liwanag sa mga mata nito, parang wala sa sariling tao. Sa isang kisap mata, nawala ang lalaki sa anino. Para bang sumanib sa hangin at tinangay ng ulan. Muli niyang inikot ang paningin at doon niya narinig ang pagkatok, mahina, sunod-sunod, para bang nagbabadya ng kamatayan. Bumalik siya sa pintuan. Siya ba ang kakatok? Sino ang kumakatok kung wala namang ibang tao? Itinaas niya ang itak, handa nang umatake kung kinakailangan. Ngunit bago niya mahawakan ang seradura, biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Tumambad sa kanya si Aling Felisa, nakatayo, hawak pa rin ang mutya na kumikislap. Nanginginig ang liwanag nito na tila naglalaro sa mga aninong nasa dingding. Bakit ka narito, Lando?
Mahina ngunit matalim ang tinig ng matanda. Alam mo bang hindi basta kinukuha ang hindi para sayo? Hindi nakasagot si Lando. Ang mga salita niya ay nanigas sa kanyang lalamunan. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa mutya, liwanag na parang kumakaway sa kanya, humihila sa kanya palapit. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong gumagalaw sa likod ni Aling Felisa. Mga hugis tao, ngunit punit-punit ang anyo, wala silang mukha, at nakadikit ang mga palad sa dingding na para bang bumubuo ng isang bilog sa paligid ng matanda. Napasandal si Lando sa pintuan. Ang lamig ng hangin ay pumapasok na sa loob, nilalamon ang init ng kanyang dibdib. Gusto niyang umatras ngunit nakapako ang mga paa niya. Narinig niya ang tinig ng matanda, isang bulong na mahirap maintindihan, para bang kakaibang wika na hindi niya narinig kailanman sa baryo. Bawat salita ay tila nagiging ulan na bumabagsak sa kanyang balikat, lumalambot ang kanyang tuhod, napapikit siya at naramdaman niyang umuuga ang buong kubo. Sa ilalim ng kanyang mga talampakan, tila gumagalaw ang sahig. Para bang may bumubulong mula sa lupa, mga tinig na palalim ng palalim. Dumilat siya at nakita niyang nakangiti si Aling Felisa, hawak pa rin ang mutya na lalo pang kumikislap. Ang liwanag nito ay unti-unti nang sumasayad sa mukha ni Lando, para bang sinusukat kung karapat-dapat ba siyang pagbigyan o parusahan. At sa isang iglap, kasabay ng isang matinis na kulog, biglang namatay ang lampara sa loob ng kubo. Ang natirang liwanag ay ang kumikislap na mutya sa palad ng matanda. Ngunit mula sa dilim, bumalot ang malamig na hangin kay Lando, pakiramdam niya ay parang may mga kamay na humahawak sa batok niya. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya o hinihila na siya ng mga anino sa paligid. Kung gusto mo, kunin mo, mahinang sabi ni Aling Felisa habang iniangat ang mutya. Ngunit ang mga anino sa paligid, dahan-dahan nang lumalapit. Lahat sila ay walang mukha, ngunit ramdam ni Lando ang init ng mga hininga nila sa kanyang batok. Sa labas ng kubo, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ngunit sa loob, ang lamig ay parang bumabalot sa puso ni Lando. Sa likod ng lahat ng ito, may isang bulong na paulit-ulit niyang naririnig, hindi lahat ng kayamanan ay para sa tao. May kapalit ang bawat hiling. Bago niya mabitawan ang itak, naramdaman niyang may malamig na daliri na dumikit sa kanyang pisngi. Napapikit siya. At sa bawat pintig ng mutya, unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lando na parang bumagal ang oras. Ang hangin sa loob ng kubo ay mabigat na, para bang bawat paghinga niya ay may kaakibat na bigat sa dibdib. Ang mga aninong walang mukha sa likod ni Aling Felisa ay tila unti-unting lumalapit, dumudungaw mula sa mga dingding at kisam, habang ang mutya sa palad ng matanda ay kumikislap ng mas maliwanag pa sa kidlat sa labas. Hindi niya na maramdaman ang lamig ng ulan na pumapasok sa bukas na pintuan. Ang nararamdaman niya na lang ay ang kuryenteng gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang batok, parang tinutusok ng libo-libong karayom. Gusto niyang umatras, tumakbo palayo, pero ang mga binti niya ay parang tinanggalan ng lakas. Sa labas, kasabay ng pag-ugong ng hangin, ay tila may umiiyak na bata. Mahina lang noong una, pero palakas ng palakas habang pumapasok ang iyak sa loob ng kubo. Napatingin si Lando kay Aling Felisa na nakapikit pa rin, para bang walang naririnig na ibang tunog kundi ang sariling bulong niya sa mutya. Ngunit sa isang sulok ng kubo, may nakita siyang maliit na kahon na yari sa kawayan, hindi ito ang kahon ng mutya. Isa itong lumang bowl na dati na niyang napapansin sa mga chismis ng matatanda, sabi nila, doon raw ikinukulong ang mga kaluluwang naligaw dahil sa mutya. Unti-unti, bumukas ang takip ng bowl nang wala namang humahawak dito. Mula sa loob nito, dumungaw ang hugis ng isang bata, basang-basa, nakayuko ang ulo, at nanginginig. Ngunit hindi malinaw ang mukha nito, natatakpan ng mahabang buhok na parang nabubuhol-buhol sa putik. Umakyat ang kilabot sa katawan ni Lando. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya o guni-guni na lang. Ngunit naramdaman niya ang malamig na patak ng tubig mula sa buhok ng bata na tumatama sa kanyang paa. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo, wala itong mukha. Isang maitim na butas lang ang nasa gitna, at mula roon ay lumalabas ang iyak na humahalo sa tunog ng kulog sa labas. Muling tumingin si Lando kay Aling Felisa. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa tabi ng matanda ay may isa pang babae, nakasuot ng lumang saya, maputla ang balat, at may mga ugat na kulay itim na parang gumagapang sa leg.
Nakatayo lang ito sa tabi ng matanda at nakatitig kay Lando, ngunit ang mga mata nito ay parang basang salamin na walang aninag. Sino siya? Hindi niya alam kung tao ba ito o isa sa mga aninong kanina pa gumagalaw sa paligid. Ngunit sigurado siyang hindi lang siya basta multo, ang presensya nito ay mabigat, parang bumubulon ng mga lihim na hindi niya maintindihan. Bigla niyang naramdaman ang init ng dugo sa kanyang palad. Nang tingnan niya, nakita niyang may sugat ang kamay niya, hindi niya alam kung kailan niya ito naitak sa sarili. Tumulo ang dugo at sa bawat patak nito sa sahig, tila may mga hugis na bumubuo, mga simbolo na umiikot sa paanan ni Aling Felisa. Napaatras siya ng bahagya, ngunit naramdaman niyang may matigas na bagay sa kanyang likod. Paglingon niya, isang lalaki na naman ang nakatayo, hindi niya kilala, basang-basa rin, pero may malaking sugat sa leeg na parang pinugutan. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata nito ay puro itim, walang puti. Nakaharang ito sa pintuan, wala na siyang daan palabas. Sa labas ng kubo, humihina na ang ulan, ngunit ang iyak ng bata ay mas lumalakas. Para bang nasa loob na ito ng ulo niya. Gusto na niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig niya. Narinig niyang muling nagsalita si Aling Felisa, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang boses. Malalim, parang boses ng matandang lalaki, magaspang at bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bawat kagustuhan may kabayaran. Bawat hiling may kapalit. Lando, anong kayang isuko ng isang tulad mo? Nang marinig niya ang pangalan niya, parang pinisil ang kanyang puso. Gusto niyang sabihin hindi na niya gusto ang mutya. Gusto niyang tumakbo, pero ang mga paa niya ay parang nakabaon na sa sahig. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang bata, lumalapit, gumagapang sa sahig, basang-basa, at bitbit ang bowl na tila mas lumalaki habang palapit ng palapit. Nang tamaan siya ng lamig mula sa bowl, naramdaman niyang parang hinihigop ang lakas niya. Ang paligid niya ay umiikot na. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. At sa kabila ng lahat, naramdaman niyang bumigat ang itak sa kanyang kamay. Para bang hindi na siya ang may hawak nito, kundi ito na ang may hawak sa kanya. Hindi na siya makapag-isip kung lalaban pa ba o susuko na lang. Ang sigaw sa loob ng ulo niya ay nahahati sa dalawang tinig, isa, ang sarili niyang tinig na nagmamakaawa na tumakbo, ang isa, ang boses na mababa at malamig, na paulit-ulit na bumubulong, walang takas. Walang takas. Halos hindi na maihakbang ni Lando ang mga paa niya. Parang may mga ugat na humihigop sa kanyang talampakan, pinipigilan siyang umatras o kumawala. Ang itak na kanina lang ay mabigat na sa palad niya, ngayon ay para nang may sariling buhay, bumubulong sa isip niya na isaksak, ipangtaga, ipaglaban ang mutya. Ngunit sa harap niya, si Aling Felisa ay parang hindi na tao. Ang mga mata nitong kanina ay mapurol at malabo, ngayon ay kumikislap ng kakaibang liwanag na sumasabay sa tibok ng mutya sa kanyang palad. Sa likod niya, nararamdaman niyang palapit ng palapit ang lalaking pugot ang leeg. Bawat patak ng dugo mula sa sugat nito ay tumatama sa sahig, at bawat patak ay para bang may nabubuong anino na gumagapang paakyat sa dingding. Naririnig niya ang mga aninong ito na humahalik sa dingding, tila mga bulong na umiikot sa hangin. Gusto niyang pumikit, magdasal, o sumigaw para magising na lang mula sa bangungot na ito. Pero alam niyang gising siya at wala siyang ligtas na pupuntahan. Ang batang gumagapang mula sa bowl ay halos makalapit na sa kanya. Kita niya ang mahaba nitong buhok na kumakapit sa sahig, para bang may sariling galamay. Napansin niya ang mga kuko ng bata, mahaba, madungis, at para bang nahahati ang mga ito sa dalawa, gumagalaw sa malamig na hangin. Tumingin siya kay Aling Felisa, umaasang makikiusap ang matanda na itigil ang lahat. Ngunit ang matanda ay nakangiti lamang, habang ang mga anino sa likod nito ay unti-unting bumabalot sa paligid ng mutya. Biglang bumukas ang mga lumang kahon sa sulok ng kubo, mga sako, mga garapon na puno ng tuyong dahon, at mga lumang papel na parang mga lumang orasyon. Sa bawat pagbukas, lumalabas ang mga insektong hindi maipaliwanag ang itsura, malalaki ang mata, kumikislap ang mga pakpak, at umiikot sa ulo ni Lando na para bang mga pulang alitaptap. Ngunit ang mga ito, kapag dumampi sa balat niya, ay para bang maliliit na pangil na kumakagat sa laman niya. Napasigaw siya sa hapdi, ngunit walang boses na lumabas. Sa halip, ang sigaw niya ay binalik ng mga aninong nasa paligid,
isang boses na pabaliktad ang tunog, paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang hindi niya alam. Lumakas ang hangin sa loob ng kubo, umiikot, parang bagyo na hindi naman lumalabas sa bakuran. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay umuuga, ngunit hindi bumibigay. Sa labas ng kubo, wala ng ulan, ngunit tila walang makakapasok para sumaklolo. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang multong babaeng nakasuot ng lumang saya. Palapit ito ng palapit, walang ingay ang mga hakbang. Nang magtama ang mga mata nila, pakiramdam niya ay hinihila siya papasok sa loob ng mga mata nitong parang malalim na balon. Naroon ang dilim, naroon ang pagkalunod. Gusto niyang alisin ang tingin niya, pero parang may mahigpit na puwersa na nag-uutos na huwag kumurap. Dumapo ang mga kamay ng multo sa balikat niya. Malamig. Mabigat. Parang binubunot ang kaluluwa niya palabas ng katawan niya. Sa pagitan ng katahimikan, naririnig niya ang boses ng matanda. Walang takas, Lando. Ang sinimulan mo, dapat mong tapusin. Ang hiling na pinangarap mo, babayaran mo. Bawat salita ay sinasabayan ng pagputok ng mutya sa kamay ni Aling Felisa. Parang puso na gustong kumawala sa balat ng kanyang palad. Napasulyap si Lando sa itak, kumikinang na ang talim nito, tila sinisipsip ang liwanag mula sa mutya. Ngunit sa halip na lakas ang maramdaman niya, lalong nanlalamig ang kanyang mga braso. Sa bawat tibok ng mutya, para bang hinahati ang kanyang lakas at nililipat kung saan. Narinig niya ang pag-iyak ng bata sa kanyang paanan, ngunit ang iyak nito ay tila nagiging halakhak, mababa at basag-basag, parang tumatawa habang gumagapang paakyat sa kanyang binti. Sa labas ng kubo, biglang may anino na dumaan sa bintana, isang babae, bata pa, nakasuot ng puting bestida. Nakatingin ito kay Lando, ngunit parang nakalutang sa ere. Ang buhok nito ay nakalaylay at basa, kumakapit sa dingding. Sino siya? Bakit narito siya? Ngunit bago niya tuluyang maaninag ang mukha nito, bigla itong nawala kasabay ng malakas na kalabog mula sa bubong. May bumagsak o may bumaba mula sa taas. Napatingala si Lando at doon niya nakita ang mga aninong gumagapang sa kisame, parang mga paniki ngunit walang anyo. Puro itim, puro hugis na walang mata. Unti-unti silang bumaba, dahan-dahang bumabalot sa ilaw ng lampara na namamatay na rin. Ang mutya na lang ang natitirang liwanag. Pakiramdam niya ay wala na siyang boses. Ang hininga niya ay mabigat na parang sinasakal mula sa loob. Ang sigaw sa kanyang ulo ay puro alingawngaw na hindi na niya maintindihan. Ramdam niya ang malamig na laway ng takot na bumabalot sa kanyang dila. Gusto niyang isigaw na hindi na niya gusto ang mutya, na hindi niya na ito kailangan. Ngunit wala nang makakarinig. Dahil sa mundong ito, sa loob ng kubong ito, tanging ang mutya at ang mga anino ang may kapangyarihang marinig ang lahat. Sa huling sulyap niya kay Aling Felisa, nakita niya ang isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti. Sa mga mata nito, para bang nakasulat na wala na siyang ibang hantungan kundi ang maging kabahagi ng sumpa. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa loob, ang lahat ay nilalamon na ng dilim. Napakapit na si Lando sa itak na para bang iyon na lang ang natitirang piraso ng realidad na kaya niyang kapitan. Ramdam niya ang kabigatan nito, hindi na parang bakal, kundi para ng bato na pilit na humihigop ng lakas mula sa kanyang braso. Ang mga aninong bumabalot sa kanya ay lalong lumalapit, sumasayad sa kanyang balat na para bang lamig na pumapasok sa ilalim ng laman niya. Naririnig niya ang mahinang mga ungol mula sa mga dingding, tila daing ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa lugar na iyon. Ngunit sa gitna ng takot, biglang huminto ang lahat ng magsalita si Aling Felisa. Sa isang iglap, nanahimik ang mga anino, bumagal ang paggalaw ng bata sa paanan niya, at ang multong babae sa kanyang balikat ay parang nagyelo sa ere. Tumingin ang matanda sa kanya, at sa unang pagkakataon, bumigat ang tinig nito na parang hindi galing sa isang tao. Alam mo ba, Lando, huminga ito ng malalim, saka muling pinisil ang mutya sa kanyang palad. Hindi ka pinili ng mutya para kunin ito. Ikaw ang piniling magdala ng sumpa. Nanlaki ang mata ni Lando. Ang akala niya, ang mutya ang agawin niya at dadalhin palayo. Pero ngayon, ramdam niya ang bigat na hindi mula sa itak, kundi mula sa ilalim ng balat niya. Para bang may gumagapang na ugat mula sa mutya, dumidikit sa hangin at humahawak sa kanya.
Nang tumingin siya sa mga aninong nasa paligid, doon niya lang napansin na hindi lang basta mga multo ang mga iyon. Isa-isa nilang inilalantad ang kanilang mga anyo, mga dating taga-baryo na kilala niya. Ang kumpare niyang si Mang Tibo na biglang nawala 5 taon na ang nakalipas, ang dalagang si Clara na pinaniniwala ang tinangay ng engkanto, at maging ang sariling tiyuhin niya na sinasabing nalunod sa sapa noong bata pa siya. Isa-isa silang nakatingin sa kanya ngayon, pero walang mata, walang bibig, puro anino lang na bumubuo ng anyo. Parang sinasabi sa kanya na ito ang hantungan ng lahat ng nagtangkang hawakan ang mutya. Isang patibong na ulit ng ulit habang naghahanap ng bagong sisidlan. Napaatras si Lando. Ngunit ang lalaking pugot sa likod niya ay biglang gumalaw at iniharang ang duguang lieg sa balikat niya. Ramdam niya ang malamig na likido na dumampi sa kanyang batok, at sa isang iglap, para bang sumabog ang kanyang ulo sa bigat ng mga bulong na sumiksik sa kanyang tenga. Nakita niyang muli ang multong batang gumagapang. Ngayon, ito ay nakatayo na sa harap niya, itinataas ang maliit na kamay na puno ng itim na putik. Doon niya nakita ang marka sa palad nito, parehong-pareho sa hugis ng mutya na hawak ni Aling Felisa. Hindi mo ba naisip kung sino ang mutya? Bulong ng matanda. Hindi ito bato. Hindi ito ginto. Ito'y kaluluwa. Kaluluwa ng isang bata, kaluluwa ng mga kinuha ko para manatili akong buhay. Pakiramdam ni Lando ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mutya na akala niya'y magliligtas sa kanya ay hindi pala bagay, ito'y buhay. At ngayon, dumidikit ito sa kanya, sumasapi sa katawan niya. Nararamdaman niyang bumabagal ang tibok ng puso niya habang ang mga anino ay parang humihigop ng hininga niya. Pinilit niyang isigaw ang pangalan ng ina niyang matagal ng patay para humingi ng tulong. Pero ang boses niya ay parang nalunod sa pagitan ng mga bulong at iyak sa loob ng kubo. Biglang bumukas ang bintana. Isang malakas na hangin ang pumasok, sabay na may malamig na kamay na dumapo sa balikat niya mula sa likuran. Akala niya multo ulit, ngunit nang lingunin niya, nakita niya ang mukha ng sariling ina, maputla, basang-basa, at nakalutang sa ere. Tinitigan siya nito, malungkot ang mga mata. Anak, bitawan mo, wag mo hayaan, ngunit bago pa niya maabot ang kamay ng kanyang ina, biglang hinigop ng dilim ang anyo nito. Ang tanging naiwan ay ang mabigat na mutya na ngayon ay kumikislap sa loob ng dibdib niya. Hindi na ito hawak ni Aling Felisa, nasa loob na ito ng katawan niya. Bumagsak si Lando sa sahig. Ang itak ay gumulong palayo, ngunit wala na siyang lakas para pulutin ito. Ang mga anino ay nagsimulang maglapitan, paikot-ikot sa katawan niya na para bang may ritual na isinasagawa. Nararamdaman niyang unti-unting bumabaliktad ang kanyang mga paningin, parang siya na ang magiging susunod na anino kung hindi siya makakawala. Hindi ka makakatakas, Lando, bulong ni Aling Felisa, na ngayoy nakaluhod sa harap niya. Ikaw na ang mutya. At sa oras na ito'y magising ng lubusan, mananatili akong buhay habang ikaw ay magbabantay dito magpakailanman. Sa dilim ng kubo, tanging ang tunog ng kanyang hininga at ang mga bulong ng mga multo ang natira. Ang lamig ay parang yelo na gumagapang sa kanyang laman. Wala na siyang mapagpipilian. O meron pa ba? Anong gagawin mo kung ikaw si Lando? Sa palagay mo ba, makakaligtas pa siya? Isulat sa comments ang sagot mo. Nang maramdaman ni Lando na parang lumulubog na ang kanyang diwa sa loob ng sariling katawan, isang mahinang tinig ang bumangon mula sa pinakailalim ng kanyang isip. Parang sigaw ng bata na natabunan ng libo-libong bulong. Doon niya naalala, hindi lang siya ang biktima ng mutya, kundi ang batang kaluluwa na isinakripisyo para manatiling buhay si Aling Felisa. Nangisay ang mga daliri niya. Wala na siyang lakas, ngunit sa pinakapusod ng katawan niya, naglalaban ang dalawang bagay, ang lamig ng sumpa at ang init ng galit. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang duguang itak na gumulong malapit sa paanan ng multong bata. Ang bata, bagamat walang mukha, ay parang tumitig sa kanya. Sa isang iglap, may kakaibang koneksyon siyang naramdaman, isang pulso, isang bulong na hindi tulad ng sa mga multo. Tila humihingi ito ng tulong, hindi sa kanya kundi kasama siya. Para bang sinasabi nitong, tayong dalawa lang ang makakaalis dito. Sumiklab ang apoy sa dibdib niya, literal at hindi lang sa loob. Ang mutya na kanina'y malamig na liwanag lang, ngayon ay kumikislap na parang apoy na sinusunog ang loob niya.
Napasigaw siya, isang sigaw na pinigilan ng mga aninong nakapalibot, pero kumawala pa rin, nagpagalaw sa hangin sa loob ng kubo. Nayanig ang mga dingding. Napaatras si Aling Felisa, hindi na nito kayang itago ang pangamba sa mga mata niyang kanina'y malamig at tiyak. Hindi mo kayang basagin ang sumpa, Lando, sigaw ng matanda, nanginginig ang boses. Ngunit hindi na siya pinansin ni Lando. Pumilit siyang gumapang, dumukwang palapit sa itak habang nararamdaman niyang sumusunod sa kanya ang malamig na mga kamay ng multong pugot. Bawat gapang niya ay para siyang tinutusok ng libo-libong karayom sa loob ng katawan, ngunit hindi niya binitawan ang pag-asa. Ang bata, ngayon ay nakaluhod na rin sa tabi niya, hawak-hawak ang kamay niyang nanginginig. Kung ito ang gusto mo, bulong niya, halos wala ng boses. Sige, sabay nating wakasan. Sa isang iglap, hinawakan niya ang itak. Kumikislap ito, sinasalubong ang pulso ng liwanag mula sa kanyang dibdib. Ang mga anino ay umalingaw-ngaw ng mga bulong na parang sinasakal siya mula sa loob. Si Aling Felisa ay napasigaw, pinilit abutin ang mutya na ngayon ay sinasagupa na ng apoy at dugo. Ngunit huli na, sinaksak ni Lando ang sarili sa dibdib, diretsyo kung nasaan ang mutya. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Ang mga multo sa paligid ay nagsipagsigaw, hindi na mga bulong kundi mga tinig na nagmamakaawa. Ang multong bata, sa halip na umatras, ay yumakap sa likod niya, para bang hinahatak siya palabas ng dilim. Ang katawan niya ay parang binubuksan, sinisilip ang lahat ng alaala, lahat ng galit at takot na itinago niya simula pagkabata. Nakita niya ang mukha ng ina niya, nakangiti sa gitna ng puting liwanag, iniaabot ang kamay nito sa kanya. Ngunit bago niya maabot ang kamay ng ina, isang malamig na bisig ang humila sa likod niya. Si Aling Felisa, humahawak sa balikat niya, pilit inaagaw ang mutya na ngayon ay nagiging apoy sa loob ng kanyang sugatang dibdib. Akin lang ito, sigaw ng matanda, na ngayon ay nagiging anino na rin, natutuklap ang balat na parang abo na tinatangay ng hangin. Pinilit niyang bumangon. Sa kabila ng apoy na lumalabas sa sugat niya, hinampas niya ng siko ang matanda. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang unti-unti itong humihigop pabalik sa loob ng mutya na bumabalot sa puso niya. Ramdam niya ang lamig na pumapalit sa init, parang humihila sa kaluluwa niya palabas. Ngunit sa likod nito, naramdaman niya ang mahigpit na kamay ng bata na ngayoy mahigpit ang kapit. Hindi siya nag-iisa. Sa huling lakas niya, itinaas niya ang itak, piniring ang mga mata, at sa isang bagsak, pinutol niya ang mismong kahon ng mutya na kanina'y hawak ni Aling Felisa. Sa pagbiyak ng kahon, umalingasaw ang maitim na usok na sumagasa sa buong kubo. Pumutok ang mga lampara, bumagsak ang bubong, at sumiklab ang mga tuyong dahon na nakasabit sa sulok. Ang mga anino ay nagsipagtilian, nagsisiksikan palabas ng dingding, habang si Aling Felisa ay unti-unting nilalamon ng sariling anino na parang baliktad na apoy. Si Lando, halos wala ng malay, ay nakahandusay sa sahig. Ang mutya, na ngayoy basag na piraso ng malakristal, ay nakakalat sa tabi niya. Sa gilid niya, ang bata, ngayoy kitang-kita na ang mukha, nakangiti. Dahan-dahan itong nawala, para bang natunaw kasama ng usok at abo. Sa huling sandali bago siya mawala ng ulirat, naramdaman niya ang mainit na palad ng ina niya, hinahaplos ang pisngi niya. Walang sinabi ang kanyang ina. Ngunit ramdam niyang sa wakas, malaya na rin ito. Sa labas ng kubo, bumalik ang ulan. Ang apoy sa loob ay hindi kumalat sa paligid, tila nilamon ng lupa ang lahat. Sa liwanag ng kidlat, makikita ang natirang guho ng kubo at si Lando na nakahandusay, duguan ngunit humihinga pa. Sa kanyang dibdib, wala na ang mutya, tanging peklat na hugis bilog ang naiwan. Anong gagawin mo kung ikaw si Lando? Sa tingin mo ba, tuluyan na siyang ligtas o magsisimula na naman ang sumpa? Ay type ang sagot mo sa comments. Umuulan pa rin ng mahina ng dumilat si Lando. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata, parang pinipilit siyang bumalik sa dilim na pinagmulan niya. Ngunit ang malamig na patak ng ulan na dumadampi sa sugat niya ang pumipilit sa kanya na bumalik sa katotohanan o kung anumang natira sa katotohanang iyon. Nang sinubukan niyang igalaw ang braso niya, kumalat ang kirot mula dibdib hanggang balikat. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay at doon niya nakita ang sugat, sarado na, ngunit may nakaumbok na bilog na peklat, animoy inukit ng apoy at lamig ng sabay. Huminga siya ng malalim, nilalasahan ang alat ng dugo sa gilid ng kanyang labi.
Pinilit niyang bumangon sa gitna ng nagkalat na abo at bubong na bumagsak. Ang kubo ni Aling Felisa ay halos burado na, isang bunton na lang ng nasunog na kawayan at basang mga dahon. Sa gitna nito, nakatayo ang kahon ng mutya na pinaghati-hatian na ng basag na kristal. Ang mga piraso nito ay kumikislap pa rin, pero wala na ang apoy o lamig na kanina'y gumagapang sa laman niya. Isang malamig na hangin ang humaplos sa batok niya, parang paalala na kahit tapos na ang gabi, may mga bagay na hindi mawawala ng tuluyan. Pilit niyang inabot ang pinakamalapit na piraso ng mutya. Nang dumampi ang daliri niya, wala na siyang naramdamang puwersa o bulong. Isang malamig na bato na lang ito, basag at walang buhay. Ngunit kahit ganoon, binalot siya ng takot na baka isang maling hakbang lang, magising ulit ang sumpa. Binitiwan niya iyon at pinilit isalpak ang sarili palabas sa tambak ng sirasirang bubong. Sa labas ng kubo, hindi na ganoon kalakas ang ulan. Ang mga puno sa paligid ay basang-basa, pero tahimik. Wala na ang mga aninong kanina'y parang libo-libo kung magsiksikan sa paligid niya. Wala na ang multong bata, wala na rin ang multong pugot na lalaki o ang babaeng nakasuot ng lumang saya. Ngunit kahit wala na silang anyo, ramdam niya ang bigat sa paligid. Para bang sa bawat ihip ng hangin, may mga matang nakatingin pa rin, nagmamatsyag kung sino ang susunod. Pinilit niyang hakbangin ang madulas na putikan, hinahanap ang daan pauwi. Sa bawat yapak, bumabalik ang mga imahe, ang boses ni Aling Felisa, ang mga mata ng bata, ang mga sigaw at bulong na parang hindi mawawala kahit kailan. Nang marating niya ang gilid ng kubo kung saan dati nakatayo ang matandang puno, napahinto siya. May bakas doon ng apoy na tila hindi naapulan ng ulan. At sa gitna ng abo, may bakas ng mga paang maliit, parang yapak ng bata na basa ng putik. Sinundan niya ng tingin ang bakas na iyon, ngunit natatapos ito sa tabi ng sapa na dumadaloy sa gilid ng baryo. Napatingin siya sa tubig na umagos, mababa ang ilog, ngunit malinaw ang salamin nito. Doon niya nakita ang sarili niyang refleksyon. Sa kanya napansin, sa gilid ng kanyang mata, sa puti ng kanyang mata, may maliit na itim na tuldok na gumagalaw. Napapikit siya, pinilit iwaksi ang takot na baka may naiwan pa sa kanya. Nang idilat niya, nawala ito, pero ang kaba ay nanatili. Pinagapang niya ang kamay sa bulsa. Doon niya naramdaman ang piraso ng basag na mutya, akala niya ay naiwan na niya sa kubo. Ngunit narito ito, malamig at mabigat. Binitiwan niya iyon at itinapon sa sapa. Tumalbog ito sa tubig, lumubog, na para bang hinigop ng agos na walang iniwang bakas. Ngunit kahit bumitaw siya, alam niyang ang sumpa ay hindi basta nawawala. Baka nga nagsimula lang ang totoong kwento. Bago siya tuluyang maglakad paalis, lumingon siya sa guho ng kubo ni Aling Felisa. Wala na ang matanda, wala na ang mga anito at orasyon. Ngunit sa ilalim ng basang gabi, narinig niya ang mahinang hagik-hik ng isang bata, malayo, hindi niya makita kung saan. Hindi na niya alam kung guni-guni lang iyon o kung totoo pa ba ang lahat. Sa bawat hakbang palayo, dala niya ang bigat ng tanong na hindi niya alam kung masasagot pa ba, siya ba ang nagtapos sa sumpa? O siya na mismo ang naging bagong sisidlan nito? Nang marating niya ang paanan ng kalsadang bato na papunta sa baryo, sinalubong siya ng malamig na ihip ng hangin. Ang ilaw ng lampara sa tabi ng kalsada ay kumikislap, parang naglalaro sa mga anino sa ilalim ng mga puno. Doon niya naalala ang sinabi ng ina niya sa panaginip, bitawan mo, wag mong hayaang ikaw ang magdala. Ngunit hindi ba yun na ang nangyari? Hindi ba siya na mismo ang lalagyan ng mga lihim na nilamon ng mutya? Humakbang siya sa ilalim ng lampara, pinilit na huwag lumingon. Ngunit bago pa siya makalayo, may narinig siyang mahina, tila yabag ng paa sa likuran niya. Isang, dalawa, tatlong hakbang na mabigat sa basang lupa. Huminto siya. Hindi niya kayang hindi lumingon. Nang dahan-dahan niyang inikot ang katawan niya, wala siyang nakita kundi ang kalsada at ang dilim. Ngunit sa pagitan ng mga puno, may naaninag siyang maliit na anyo, isang batang nakaputi, nakatayo sa tabi ng ilaw. Nakayuko ito, hindi gumagalaw. Nang pumikit siya para pigilan ang kilabot at muling dumilat, wala na ito. Ang natira na lang ay ang lamig na bumalot sa kanyang batok, parang hininga na dumikit at nagpasikip ng dibdib niya. Napakapit siya sa dibdib kung saan naroon ang peklat. Ramdam niya ang pintig nito, bagamat mahina na, para bang may nakaabang na muling gumising.
Marahan siyang naglakad palayo, nanginginig ang binti sa pagod at takot, ngunit buwang pa siya na huwag nang lingunin pa ang pinanggalingan. Ngunit sa bawat hakbang niya pauwi, naroon ang tanong na ayaw bumitaw, talaga bang tapos na? O baka isang gabi, bumalik ulit ang lahat. Sa baryo, sinasalubong siya ng tahimik na daan at malamig na ihip ng hangin. May mga ilaw na nakasindi sa malalayong bahay, mga anino na gumagalaw sa mga bintana. Dama niyang babalik siya sa buhay na dati, pero hindi na siya ang dating Lando. Sa bawat gising niya, alam niyang babantayan niya ang sarili, baka sakaling isang gabi, marinig niya muli ang bulong ng mutya sa ilalim ng kanyang balat. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lando, ano ang gagawin mo kung malaman mong hindi pa tapos ang sumpa? Sa tingin mo ba, ligtas na siya o sisimulan muli ng mutya ang kanyang paglalamon? Isulat mo ang hinala mo sa comments at sabihin mo rin kung gusto mong ipagpatuloy natin ang kwentong ito. Baka hindi pa ito ang huling gabi. Baka may susunod pang lihim na dapat pang buksan. Mag-ingat ka,